Malakas siya mga kaibigan, oh. Ang sarap gamitin, walang putol-putol. Ang ganda ng pagkakasunog. Sukatin natin kung gaano kalaki yung box nitong bago nating Fujima Japan welding machine, 300 amps. So yung haba nito ay 10 inches. Yung taas naman wala pang 8 inches. Yung lapad naman 8.25 inches. Sobrang liit lang talaga mga kaibigan, ano? Halos isang dangkal ko lang talaga. Dito nga sa harapan ng box, makikita natin dito nakasulat welding machine. So maliit na welding machine mga kaibigan, napaka-portable. 300 amperes, tapos nakasulat dito current display screen. Yun, digital mga kaibigan. Yung positive grounding connector, ito mga kaibigan. So nakita nyo, derostas siya. Ang maganda dito, intact na intact yung connections natin. Nakalagay dito, large shutter. So mamaya makikita natin yung housing nito kung mayroong ganyan. At high strength handle. So yung handle daw niya, matatag. Dito naman sa kabilang side, mababasa natin hot start and arc force intelligent adjustment. May anti-stick welding rod. Increased capacitance. Instantaneous arcing. Efficient heat dissipation. At mababasa nyo rito sa ilalim, IGBT. Dito naman sa kabilang side, makikita natin dito kung ano yung itsura talaga ng welding machine natin. Ano yung mga kasama dito sa package. Meron tayo ditong face shield, steel brush, shoulder strap, welding rod holder, at may ground. Ito naman yung quick specification. Yung voltage 220 volts plus negative 15%. Frequency is 50 to 60 Hz. Output current range ay 30 to 300 amperes. Output voltage range is 21.2 to 32 volts. Dito naman sa kabilang side, makikita natin kung saan talaga siya ina-apply. So, for engineering, for billboards, for family DIY, for automobile maintenance, for building materials, industrial installation, machinery manufacturing, welding of steel structure. At sinasabi rin dito na meron itong automatic recognition matching current. Okay, para magkaalaman kung ano talaga yung itsura at kung ano yung performance, buksan na natin. So, ito yung makikita natin dito pagka nabuksan natin. Meron tayong Rayland pass, tapos meron tayong manual. Ito yung shoulder strap. Meron ditong steel brush at yung nasa likod niya yung pang-chip natin ng na-welding na natin. Ito kaya, para saan kaya ito? Mamaya, malalaman natin. Meron ditong plastic na naglalaman ng ground at yung ground clamp. Sukatin natin kung gaano kahaba yung cord mamaya. At yung mismong unit natin mga kaibigan, safe na safe. Nababalutan siya ng styrofoam. Ayan. Ito na nga, kitang-kita nyo, may large shutter na sinasabi doon sa box. At yung handle nga niya, sturdy, matibay. Tanggalin natin yung styro para makita natin kung ano yung itsura. Ayan yung itsura niya mga kaibigan. So, ang ganda. Uy, yung pihitan niya, merong bawat pihit ko, meron siyang parang stopper, no? Yung parang pag nararamdaman mo, click, 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 click. Yan. Derostas na connector or connections ng mga cord. Yan. Okay. So, ito yung pinaka holder ng rod at ito naman yung pinaka ground mga kaibigan. Yan, no? Ganda ng kulay. Tapos kulay dilaw mga kaibigan. So, metal siya mga kaibigan. Meron din siya ditong blower. Ito yung on and off switch. So, nakalagay nga 220 volts yung input niya. Meron pa akong nakikita rito sa loob ng box mga kaibigan. So, meron tayo ditong face shield. Ayan. Tapos, meron tayo ditong glass na dark. Subukan natin ilagay. Ayan. Okay. Tapos, ito, ilalagay natin pa ganyan. I-clip natin para magamit natin as face shield. Dito yata ito. Ayan, dito sa loob. Yan. Yan talaga yung itsura niyan mga kaibigan. Okay, sukatin natin yung power plug mga kaibigan. Tanggalin natin to. So mula dito sa tip. 29. So 43 inches mga kaibigan ito. 43 inches yung haba ng ating power cord. Siyempre, hindi matatapos kung hindi natin susukatin yung actual size ng ating welding machine. So more or less, nasa 8.5 inches siya mga kaibigan. Ganyan yung haba niya. Tapos yung lapad naman, sukatin natin sa pinakailalim para saktong-sakto. 3.5 inches mga kaibigan. Ayan, 3.5. Tapos yung pinakataas naman niya, ang sukat niya ay almost 6 inches. 5.75 siguro to, yung sukat na yan. Ayan. So marahil mag-iisip kayo kung kaya niya talagang mag-welding mga kaibigan. Tapos 300 amperes pa. So maya-maya, abangan ninyo, tapusin niyo yung video na to. I-testingin natin siya mga kaibigan. Kung makakapag-welding nga ako, nagamit ito. Pero bago yan, sukatin din natin yung pinaka-cord mga kaibigan kung gaano kahaba. Subukan muna natin itong welding rod holder kung gaano kahaba. Sukatin natin siya mula dito sa dulo hanggang sa pinaka-dulo din.
So yung pinaka-end niya mga kaibigan is 60. So dagdagan natin 60. Tapos yung pinakadulo ay 61, 62 inches mga kaibigan yung haba nito. So dito naman tayo sa ground. Tingnan natin kung gaano kahaba. Sukatin natin para alam nyo kung gaano yung sukat nung inyong binibili. So mga 43 inches mga kaibigan. Ayan o. Ikabit na natin yung ating mga cables. So ang kagandahan niya nito ay diroskas nga siya mga kaibigan. So ito yung ground sinasabi. Yan. So nakalagay dito ground. Roscas natin yan. Mekos-mekos na yan. At yung ating welding rod holder. So dito naman siya. Roscas natin siyang ganyan. Kapag nakakabit na yung strap, ito na yung itsura niya mga kaibigan. So isasabit mo lang sa katawan mong ganyan. So ilagay mo lang yung ground, tapos pwede ka nang mag-welding. Portable, madaling bitbitin, madaling gamitin. Yung gagamitin nating welding rod mga kaibigan ay 4mm na E6013. Disclaimer lang mga kaibigan na hindi tayo magpapagandahan ng pag-welding. Ang testing natin yung durability, yung ganda ng ating welding machine. So power on natin sa 220 volts. Tapos turn on natin. So since E613 nga ito, ilalagay natin yung kanyang amperahe sa 150 mga kaibigan. Ayan, so 150 amperes. Unang dampi, subukan natin. Ayun, oh, ang ganda. Unang dampi pa lang mga kaibigan, ano? Talagang pumutok na kagad siya. So testingin natin, dire-diretsuhin natin. Okay, so nakaisa tayong welding rod, 150 amperes yung ginamit natin. Subukan natin sa medyo mas mababang amperahe kasi medyo nalalakasan ako dun sa 150. Babaan natin ng konti. Tignan mo yung 100 amperes niya, talagang 100 amperes mga kaibigan. Palitan natin ng welding rod. Okay, tapos testingin natin. Unang dampi, oh. Malakas pa rin siya mga kaibigan sa 100 amperes. Oh. Gumagana pa rin. Malakas siya mga kaibigan, oh. Ang sarap gamitin, walang putol-putol. Grabe, aray ko, pinamahal lang ako. Grabe hanggang dulo mga kaibigan, nasunog siya, oh. Tingnan nyo, oh, ang ganda. Tapos yung pagkaka-welding, ang ganda mga kaibigan. Ilapit ko yung camera. Ang ganda mga kaibigan ng pagkakasunog, oh. Oh, diba? Ang ganda, oh. Ang ganda ng welding machine na to. Nakadalawa kagad ako, walang problema. Yung welding machine natin gumagana pa rin. 100 amperes. Wow! E630 pa rin yung gamit kong welding rod. Pero ang gagawin naman natin, iiwanan na lang natin dito mga kaibigan. Since hindi naman ako magbe-welding talaga, or test lang naman to, tingnan natin kung pwede siya hanggang 90. Ayan, subukan natin 90 ha. At yung welding machine natin, hindi siya nag-iinit mga kaibigan. Wala siyang init. So testingin natin, lagay natin dito. Pero mag-aano muna ako, face shield. So, iwan natin dito, mga kaibigan. Tingnan natin kung puputok. Tingnan muna natin to. Ayun, pumutok agad. Ay, hindi. Medyo mahina na siya, mga kaibigan. Kasi 150 talaga yung para rito. Pero yan, pumutok pa rin. Iwan natin dito. Kung uubra siya. Ayan. So, iwanan natin, mga kaibigan. Ayan yung welding machine natin mga kaibigan. So umuubra pa rin, pumuputok pa rin sa 90 amperes mga kaibigan. So depende yan sa inyo, no? 90 amperes, 100 amperes pero 150 yung suggested sa internet na nakita ko. So ano lang, disclaimer, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung welding machine natin, kung gaano kaganda at gaano ka tibay. Ayan, gumagana mga kaibigan. No edit, no cut, dire-diretso siya mga kaibigan. Okay? Ubus na ba? Uy, sunog. Nasunog na yung welding ano natin. Tingnan nyo mga kaibigan, hanggang dulo. Tapos, ubus. Oh. Ang ganda ng pagkakasunog. Pangatlo yan mga kaibigan. Oh. Ang ganda. Lupet. Sa halagang 4,200, free shipping na, cash on delivery pa kahit sa ang dako ng Pilipinas through LBC. Meron na kayong portable inverter welding machine. Fujima Japan Inverter Welding Machine. Kahit sa ang dako ng Pilipinas mga kaibigan, mapapadala ko sa inyo to. I-share nyo po sa mga mahal nyo sa buhay na nagpaplanong bumili ng welding machine. Kung kayo ay magpapagawa ng inyong bahay, or kahit na mahilig lang kayong mag-DIY,
Ito, tamang-tama sa inyo mga kaibigan. Mag-send lang po kayo ng message dito sa ating Facebook page. Ipadala nyo po yung complete name, complete address, and telephone number para maka-order.